Naging produktibo ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod-sunod ang pulong ng Pangulo para sa mga government interventions sa presyo ng bilihin, lalo na ng bigas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines. Kinilala niya ang mahalagang papel ng VMLP sa pagsusulong ng epektibong local legislation sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pambansa, lokal at maging sa international stakeholder. Nanawagan din ng presidente na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at dedikasyon sa bansa, lalo na sa gitna ng mga hamong kinaharap ng Pilipinas bunsod ng krisis sa Middle East. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang mga opisyal ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation o MMPC sa isang courtesy call sa Malacanang. Napag-usapan dito ang planong paggawa ng hybrid electric vehicle sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS program. Ayon sa Pangulo, ang patuloy na tiwala ng kumpanya na maglagak ng puhunan sa bansa ay nagpapakita ng kanilang kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas. Pinangunahan din niya ang ikalawang pulong ng Uplift Committee. Tinalakay dito ang mga rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kaugnay ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Layunin din nito na masuri ang hakbang na makatutulong sa pagpapagaan ng epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga Pilipino, lalo na sa mga commuter, manggagawa at mga pamilya. Kasama rin sa tinalakay ang mga dagdag na panukala upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong at mas maibsan ang bigat na dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Nagpasalamat naman ng Pangulo kay Mexican businessman at philanthropist na si Victor Gonzalez Herrera matapos nitong mag-donate ng mga devosyonal na imahe ng Our Lady of Guadalupe para sa pilgrimage ng Pilipinas sa 2026. Binigyang diin ng Pangulo ang espiritual at kultural na kahalagaan nito sa mga Pilipinong Katoliko. Inaasahang darating sa Maynila sa June 13 ang pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe na ililibot sa mahigit 52 cathedral at malalaking dambana sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Dumalo rin ang Pangulo sa isang pagtitipon bilang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Holy See. Binigyang diin sa okasyon ng mahigit 7 dekada ng matibay na ugnayan mula nang itatag ito noong 1951. Muling pinagtibay sa pagdiriwang ang matagal ng partnership ng dalawang panig na nakabatay sa pananampalataya. Nanguna rin siya sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Kinilala ng Pangulo ang mga veteranong Pilipino na walang takot na nakipaglaban noong World War II, kahit pakapalit ay sarili nilang buhay. Tiniyak nito na hindi kailanman mababaon sa limot ang kanilang sakripisyo at ang kanilang legasiya ay mananatiling inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Kasabay niya ng pagtiyak ng presidente na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagbibigay benepisyo sa mga veterano maging sa kanilang pamilya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.